Kain-kain tayo mga kaulam at syempre tayo ay may piniritong tilapia na pagkalaki-laki. Masarap talaga ang malaki At ginisang ang palaya. Tapos syempre ang aking asawa ay naghugas ng jerjen. Nanay, Ninita, kain po nanay. Magandang gabi po. Kahayin na po nanay, tayo kakain na. Karinin na tayo. At masarap ang jerjer na ito. Ang sarap ng aking... Ay! Naku, buhay pa ang ating tilapia! Talon pa! Kain tayo! Tapos ang ating ampalaya ay masarap talaga ito. Walang pain. Bismillah. Kararating na ang galing sa school. Pagkarating, dalas-dalas nagluto. Tapos tayo ay may jerjir. Tanggalin natin ang tangkay at ito the best. Tapos tilapia. Ang palaya. Sarap. Kain-kain. Why you leave the tilapia like this, sir? I will cook it with the coconut milk. Ayaw. Ayaw. Coconut milk. Ayaw daw niya lang ginataang tilapia. Ayaw. Hi, Lori! Kain na, Lori! Nori? Lori. I thought Nori. From Nor. Hi, Ma'am Elma! Kain tayo, Ma'am Elma! Good morning! Ma'am Paula Bear! Ang ganda naman ang pangalan. Tingnan ninyo ang pagkain ni Ibrahim. Ang sarap. Ari ay gulay na talong, patatas, cauliflower. May mga bell pepper, may carrots, may kamatis. Arabic food. Not Arabic, this is Iranian. Iranian pala. Sorry naman. Sorry. Yeah, this is Pwede Arabic. mag-sorry. Nobody making like that. Lord and Monte, kain po tayo. السلام عليكم. كيف الحال؟ شو الأخبار؟ إنها فينا. كيف الحال؟ شو الأخبار؟ ناناي نانيتا أنو بليتا. أنو بليتا سبيكاس. Bigas. بيغاس مرامي بيرا. ها؟ Yeah, The marami. God inshallah give her too much. God, She is inshallah. hard worker, yeah? Yeah. Nanay Nita is the one who put up this business. Yeah. She started this. And then she let JR to handle it now. But GR we waiting to GR is there still in Oy, the, Edna Dagas, kain na! Kain na, Madam Edna, kain po. because now basketball court time. Yeah. When he go in the basketball, he pass from there. His heart is bumping more. Why? Huh? Because Habib is there. He passing from there. Kain po, Ma'am Rachel Cabulay and Ma'am Mariby Guevara. Ma'am Ivy Astihada, kain tayo. Sarap ng ating tilapia. Tapos may ginisang ampalaya. Naku po. The best. Which one? Per. In Playa? Asim. Not asim. Pait. Pait? That is for sugar, they say it is very good. Famous in Philippines, everybody eating that one. Yeah. Is not expensive. In Philippines? No. Ma'am Leticia, Sister Efren, kain na ika. Kain na.
Too much people they are planting behind on their backyard, they can get very Oh. quick, yeah. They said with the badinjan, if you put small tilapia, is well matched. Why you are eating my tilapia? I will try test. Why you make only one? I will try the other one. You will try with the coconut. No, I will try. I will cook Yeah, it. now it's finished now. We want to finish. I cannot wait. I told you, Hmm. I will cook tilapia. You said no. I have my batinjang. Yeah, I said I will. But after I, no problem. I changed my mind. Ma'am Janet Valerio and Ma'am Miles Codilia, kain tayo. They say changing mind anytime can be. Hmm? Mm-hmm. That is. They said, if you eat the white food, you will wash the plate. Oh, Yeah, from where you get it? my rule. Hmm? Yeah. Hmm. You know what they write? Today which day? Wednesday. Thursday. Thursday. Mm. They write washing day, wife day. No way. And no way. Washing day for the wife, no way. They say if she will wash Mm. on Thursday, she will come more strong and more healthy. Hmm? Happy life, happy wife. Hmm? Yeah, wife is happy without washing the plate. Oh? Mm. Ma'am Merly Malolos, kumusta po? Kain po tayo. Hi Merla, kain na kapatid. Inubos na ang aking tilapia. I just checking now, not yet testing. Natapos. Hmm. Tinanong ko kung kakain siya ng tilapia, hindi raw. Kaya isa lang ang aking niluto, sayang. At kako yung dalawang natitira ay aking gagataan. Eat this one, I badinjan. don't like. Masarap badinjan. No. Filipino not they eating badinjan? Yeah. Batin dyan mga kaulam ay talong. Talong sa potato, batata. Mm. Ma'am Kaki Kanyazal. Good evening from Cebu City, Merla. Kain na Merla. Sabay ikaw sa amin. Mamahaw. Cebu from which side, Batangas? Far? No. It's Bisaya. It's another province. In Bisaya. Bisaya, that one, when we stand in the Balakbakan, we saw that another No. area? No, Bisaya is you need to go by airplane. Oh? Yeah. Cannot go by a swim? You can swim if you want. Ma'am Landa Apolona, kain po. From there, Laia, Balakbakan to Mandoro, how long? You have idea? How many kilometers? It's not so far as looking. Yeah? I don't know, honey. But by the ship they are going. Mm. Ma'am Maris Donato, kain na. Brenda Diona, We kain. have to ask Edgar because he was have ship, yeah? Mm. He was captain or what? Now he is, yeah. And I told me in the Again? in the ship, yeah. He come back for ship again. Mm. He sell his ship before. Mm. He buy another one now? No, it's for somebody. Ah, he's working with them. Mm. JR, thank you so much sa 100 stars. Maraming salamat. Kain tayo. Mamila ang talang JR. Sorry mga kaulam at nagdi-disconnect baga. Nagdi-disconnect When we- Amet Ardep de la Cruz. Ma'am Pinky Padilla, kain po tayo. When we say GR kain tayo, gan. You're done? No. Not yet. I changed my mind more. I will go for tilapia. Wala. Hello, bakit ngayon ka lang? Dumating sa buhay ko. Mm. Bilid Binoy Boksan. Mm.
ang sarado ko puso. Ikaw ba Usay. ang nararasakit sa ulo? Kasi half buhok. Like Batangas Airport. Ma'am Lani, kuwang ko, kain po tayo, madam. Napakanta tuloy. Masarap sa Batangas. You know this 1 kg how much? 20? If you buy 1 kg also for the Batinjang. chicken, Mm. it's same chicken price. Yes. Wow. They put badinjan and potato and I don't know what is that. Tomato, onion. Kain, JR, salamat! Hari nawang tuloy-tuloy na ang inyong mga signal ng cellphone, ang kuryente hindi na paputol-putol diyan. When he will marry, Edgar, JR, yeah, will pass there. we'll go Philippines. He's far from here. Another part of Batangas. He's in Batangas. Batangas is not so far It's from very here. big, ha? Batangas. Sa Batangas, yeah. Ma'am Gina Ramos, good evening po. Assalamualaikum din po. Walaikum Half salam. city, Lake Dubai, is named Batangas. Mm. Lake Sharjah. Batangas City. There is City of Batangas. There is San Juan, Lipa. Lipa is also city. There is Rosario, Alupay. At Which Tuna. one is big in Batangas? Which city? I don't know. Geography, you are not strong. It's okay, honey, as long as I can breathe. Oh, Yeah. you should It be doesn't, now. it doesn't matter. It will not affect my life. It's not Does affect. Does it But affect if my you life? know, it's better than don't know. Cannot be equal who know and who don't know. No, I don't mind. Who I is don't- a study? Who is not a study is same? Not same. I You see am, my example? am I using it in my everyday life now? No. Time, for time, me. yeah, You yeah. see, I know Avari in north of Philippines. No. Yeah. It will not affect my life every day. Oh? Yeah. Knowledge is very good. To have knowledge about everything. Did you see? I know. Did it help you Yes. to have big salary? No. You see, my hair is come big now. Oh, my nail. Ma'am Zes Rodriguez, Gina Ramos, Gina Garcia, and Cristina Francisco Istueta de Casin. Very long name, huh? In our time, who don't know he have more salary than who know it? Opposite working our life. Some people, they know everything. They don't have salary. They don't have food to eat. He is professor. It's your rice, honey. I will give you more. This one. Okay. Enough. Finish. I finish already. We're done? Hmm? My goodness. Give me. Hmm? Yeah. You said you're done. You change your mind. You will no, eat? No. Para kami mga ulaga. Because when you put, there I change mind again. Yeah. Take one time. Honey, I'm done. Oh, Yeah. they said if you are stand before wife, the wife should be washed. It means the husband is ready to wash. Kain tayo, Ma'am Maris. Kain po. Sarap ang tilapia. Ang tilapia masarap pag hindi everyday. Pag hindi parati. Pero pag para-parati, nakakaumay din. Don't eat the head, your head will come back. Nani? Done. Wala nang kakain ng ampalaya. Kaya sorry na lang.
Ma'am Mafe Cobilia Jimenez, salamat po Madam Mafe. Shout out po sa iyo. Ako lamang po ay maghuhugas ng kamay. This ampalaya I will throw. And this fish. Alhamdulillah at tayo po ay nakaraos ng ating tanghalian ng maluwalhati. Tanghalian at hapunan na po yun natin. Hindi po tayo po pwede na mamaya uling kumain. Ma'am Virgie de la Cruz, Ma'am Maris Donato, Ma'am Mafe Cobilia Jimenez. Good evening po sa inyo dyan sa Pilipinas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sana'y nakapagdaos na ang lahat ng graduation. Kamusta naman ang mga nagpa-graduate? Alam niyo mga kaulam, ang mas lalo kong binabati sa mga ganyan ay ang mga magulang dahil sila talaga ang naghirap. Sila talaga ang nagsakripisyo para makapagpatapos ng anak. Hindi biro ang sakripisyong Hi Jen! Ma'am Virgie de la Cruz, congratulations to all the parents of all the graduates this year. Thank you very much for sacrificing for your children. Binabati ko kayong lahat. Hindi biro ang magpatapos ng anak. Ay nako Ma'am Mafe, ang asawa ko hindi la ang paghuhugas ng pinggan ko na uutusan. Yan ho ay tagapaglaba ko din, Asawa ko marami pagod. Asawa ko marami pagod, sabi niya. Yan ho, nauutusan ko ding maghugas ng maglaba. Lalong-lalo na ho, siya ho ang tagasampay ko ng aking nilaban pag ako ang naglalaba. Siya rin ho ang naglilinis ng aming kwarto at kwarto ng mga bata. Siya rin ang nagpapalit ng mga bedsheets dahil malaki masyado ang kama. Ay hindi ko naman maabot at ako na may maliit laang. Siya rin ho ang tagabili ng mga kailangan dito sa bahay. Katulad ng mga mantika, katulad ng downy, ng sabon panlaba, sabong pang pinggan, sabong pang kusina, sabong panlaba, siya ho lahat yan. Ang binibili ko lamang specifically ang binibili ko lamang ay toyo, suka kasi hindi niya yan alam dahil hindi siya kumakain ng may mga ganyan. Toyo, suka, tsaka yung mga spices ng pagkain ng Pilipino. Ako, yan lamang ang binibili ko. At tsaka isda. Kasi ayaw niyan sa palengke. So ako ang bumibili ng mga isda, ng mga karne. Ang kanya lang ang binibili mga kaulam. Ang kanyang binibili mga kaulam naman ay yung mga sabon, mga mantika. Asin siya rin ang bumibili ng asin kasi meron siya talagang specific brand ng asin. Meron siyang brand ng mantika, meron siyang brand ng sabon. Siya ang nagpapa-plancha ng uniform ng mga bata. At saka ng uniform ng mga bata, hindi niya ako pinagpaplansya niyan. Siya naman din ang namamlansya ng kanyang kandura, yung pang-Arab na kulay puti, yung mahabang damit. Tapos, ang mga sira dito ang mga gawain sa bahay siya rin. Basta ako luto lang talaga. Tsaka minsan, pag trip kong maglinis, magtupi. Yun, pagtutupi ng damit ayaw niya. Pero, mga kaulam, ang damit niya siya ang nagtutupi. Pero damit namin mag-iina kami na. Ayaw niya talaga yan. Ako din ayaw ko. Wala naman akong choice mga kaulam kasi ako lang din naman ang gagawa noon. Tapos, paglilinis ng kusina ako. Paglilinis ng banyo, ang nililinis niya is banyo, 2 kwarto. Ako, kusina at saka ito. Thank you so much, Ma'am Morena, for your 20 stars. Maraming salamat, Madam. Thank you very much. So, ayun mga kaulamang yun ang mga hatian namin ng trabaho. Pagdating naman mga kaulam kunyari, may 2 kaming anak, may pupunta, siya ang bahala sa lahat. Paghahatid sa mga bata, kung saan ang mga bata pupunta, paghahatid at sundo sa eskwelahan,
attend ng lahat ng ano sa school, yung mga meeting, yung mga pagbabayad ng mga ganito, lahat hindi ko yan nalalaman. Ang sa akin lamang pagka yung kailangan ako i-meet ng teachers there. Siya lahat, kumbaga ako luto, ang akin lang talagang main luto, paglilinis na ring sala, at saka pagtutupi ng damit. Yan lang, at saka pamamalingkin ng aming ulam, yan lamang ang aking ginagawa sa bahay mga kaulam. Hati naman talaga kami. Hati ang aming trabaho. Pero pag huhugas mga kaulam ng pinggan, siya talaga. Ako talaga maghugas ng pinggan. Ma'am Mayet Abante Montiero, Ma'am Detty Sevilla from UK. Thank you so much, Ma'am Detty, for dropping by. Salamat po. Kamusta kayo dyan sa UK? At kamusta kayo sa Pilipinas? Kamusta ang mga graduation? Masalamat sa Diyos, nakaraos. Salamat sa Diyos at naitawid ng mga bata, naitawid ninyong lahat. Congratulations. Hindi madali, pero very inspiring ang magpatapos po ng ating mga anak, mga kaulam. And for that, I congratulate all the parents. Talaga namang, bukod sa iyan ay obligasyon natin, iyan ay isa sa mga bagay na masaya sa ating puso ang makapagpatapos. Para sa mga bata naman na na nagsipagtapos, congratulations. Make your parents more proud. Ma'am Susie Randael Frias, hello po. Gawin yung mas proud pa ang inyong mga magulang. Kasi yan lang naman, walang hinihinging kapalit ang mama at papa. Kundi gawin nyo pa silang mas proud pa kaysa sa ngayon. Ayan. Alam niyo mga kaulam, talagang isang pride natin yan na makapagpatapos ng anak. Sobrang marami tayong bagay na hindi binili para sa ating sarili. Marami tayong pagkain, mga masasarap na hindi natin kinain para lang sa ating mga anak. Maraming damit ang gusto nating bilhin para sa sarili natin, hindi natin binili. Bakit? Para na lang sa anak natin. Maraming mga galaan ang hindi natin pinuntahan. Maraming mga kahit ano ang ating iniwasan para lang sa pag-aaral ng ating mga anak. Congratulations. Thank you so much po, Ma'am Mayet. Sana maraming salamat. So, ayun. Paano? Di nakapag-graduate kayo ng anak. O, ay ihanda ang susunod. At mas mataas na level. Mas malaking gastos. Mas malaking responsibilidad. Hindi po dyan nagtatapos. Kahit na ang inyong anak ay graduate ng college, ng degree, hindi pa rin diyan nagtatapos mga kaulam ang ating pagsubaybay sa kanila. Because parents has a never-ending, not obligations, never-ending guidance to their children. Walang katapusan. Kahit mag-asawa na sila, magkaroon sila ng mga anak, andyan pa rin tayo. Hindi natin pwedeng sabihin, ay, salamat, tapos na ako sa kanila. Po pwedeng matapos yung pagbibigay nyo ng pera para sa tuition fee, para sa allowances, po pwedeng matapos yun. But our obligation as a parent, hindi po pwedeng matapos yan. At hindi naman yan talaga natatapos. Minsan, po pwedeng sabihin ng inyong mga anak na mama or papa, tapos na kayo. Kami naman. Ang sarap pakinggan, di ba? Ang sarap pakinggan. Pero tayo bilang magulang, we are not taking it seriously. Hindi natin, kasi may mga panahon mga kaulam na kahit ang mga anak natin may pamilya na, nakatapos na ng pag-aaral, may mga panahon pa rin na nagkakamali pa rin sila. Kailangan pa rin nila tayo. May mga panahon na nagkakaproblema sila. Saan sila? Sino ang unang-una nilang tinatakbuhan? Magulang pa rin. So, wag nating tapusin o wag nating sabihin na, tapos na kami sa inyo. Kayo naman ang umalalay sa amin. Kahit ibalik nyo sa amin ang inyong mga nagastos. Never ever tell that. Kasi hindi nila tayo obligasyon, pero kung babalikan tayo ng ating mga anak at parang magpe-pay respect sila sa atin, ay wala din namang masama na natatanggapin natin mga kaulam. Kasi tanggapin natin, kaligayahan ng anak natin yun eh. Di ba ang ating hangad, kaligayahan nila. So kung tumutulong sila sa atin financially or whatsoever in any different ways, tanggapin natin mga kaulam. Kung marami naman kayong pera, pero nagbibigay pa rin ng anak mo, tanggapin mo at itabi mo. Dahil hindi natin alam, malay mo, dumating ang panahon, magipit na naman ang ating mga anak. So yun din ang ibabalik natin sa kanila para makatulong sa kanila.
Yan talaga ang magandang ano, yan ang mga relasyon ng magulang sa anak. Kumbaga, tayo doon sa may mga magulang pa, no? Hindi natin sila obligasyon, pero paano natin ipaparamdam na mahal natin sila? Paano natin ipaparamdam yung pagpapasalamat natin sa kanila sa paggabay, sa pagpapaaral, sa pagpapalaki sa atin? Paano? 'Di ba? Iba't ibang way yan, kailangan natin yan iparamdam sa ating magulang. Hindi natin mga anak po pwedeng sabihin na, oh, nakatapos ako ng pag-aaral, syempre, obligasyon nilang paaralin ako di okay lang. No. Oo nga, hindi kayo naobliga ng magulang mong ibalik. Pero paano mo ba sila papasalamatan? In what way? Hindi naman enough yung salitang, oy mama, salamat ha. Para sa akin, it will never be enough. Di ba may kasabihan nga tayo, ang marunong lumingon sa pinanggalingan ay makararating sa paroroonan. So, lingon-lingon. Huwag tayong magkaroon ng stiff neck. Huwag tayong magkaroon ng spring ang ating mga leeg. Lumingon. Tanawin ninyo saan ba kayo nanggaling, saan ba tayo nanggaling. Ano ba ang pinanggalingan natin? Saan ba tayo nagmula? Huwag masyadong mataas porket nakatapos. Pero pwede namang mataas, pero hindi po pwedeng mababa ang tingin sa iba. Sabi ni Ma'am Deti, kaya nga nag-anak, responsable ka sa kanila pag minor at ang ginawa mo ay hindi ka mag-expect na bayaran ang mga ginawa sa kanila. Oo, hindi tayo mag-expect na ibabalik ng mga anak sa atin kung ano yung nag-asos natin because it's our obligation as a parent. Kaya nga sabi nga ni Ma'am Deti, paghandaan daw natin ang ating pagtanda, mag-ipon. Pero alam mo Ma'am Deti, may mga sitwasyon kasi, iba't iba kasi ang sitwasyon natin sa buhay, no? Merong mga magulang na talaga namang nauubos ang kanilang inipon, nauubos ang kanilang savings, nauubos ang kanilang kayamanan sa pagpapaaral ng mga anak. Ma'am Bebot Plamiano, hello po, good evening. May mga magulang na hindi masyadong mayaman sa buhay. Hindi sila nabigyan ng pagkakataon na yumaman. Nabigyan lang sila ng pagkakataon na magtrabaho at tamang-tama lamang ang pinagtrabahuhan ay maubos sa pagpapaaral ng anak. Minsan nga mga kaula, minsan nga Ma'am Betty, nagkakautang pa ang mga magulang mapaaral lamang ang mga anak. Minsan nga nalulubog ang mga magulang sa utang, makapagpaaral lang ng anak. Marami akong kilala Ma'am Betty. Isa na dyan ang nanay ko. Isa na ang inay dyan. Kaya minsan imposible sa ibang magulang na makapag-ipon sa kanilang pagtanda. Bakit? Kasi pag nakapagpatapos ng anak sa pag-aaral, magbabayad yan ng utang nila eh. So paano makakapag-ipon ang mga magulang? Kasi hindi lahat ng magulang nagkaroon ng privilege na maraming pera. Hindi lahat ng magulang nagkaroon ng pagkakataong sobra-sobra ang kinikita para makapagpaaral ng anak. Karamihan sa mga magulang iginagapang, ipinapangutang. So, paano pa sila noon mag-iipon para sa kanilang pagtanda? Yun ang pinupunto ko na dapat ang mga anak marunong lumingon sa pinanggalingan. Kung ang magulang nila ay sapat, more than enough, at may sobra-sobrang pera kahit nagpaaral ng anak, congratulations. Alhamdulillah. Pero yung mga magulang na karamihan ay nangungutang, lumulubog sa utang para makapagpaaral ang anak, paano natin yung sasabihin mag-ipon para sa kanilang pagtanda? Kasi we have differences in life. Marami tayong pagkakaiba sa buhay. Sa dami ng tao sa mundo, may iba't iba tayong sitwasyon. May iba't iba tayong kinalalagyan sa buhay. Kaya nga parati ko sinasabi sa mga anak na matuto kayong lumingon sa inyong magulang. Kasi nga, tayong mga anak na nakakaalam mga kaulang kung ano ang sitwasyon ng ating magulang. Hindi na kakailanganin pang ikwento ng kapitbahay sa iyo. Hindi na kailangan pang i-discuss ng magulang mo sa iyo. Hindi na kailangan pang ipaalala sa iyo parati. Alam mo alam natin bilang anak, alam natin ang sitwasyon ng magulang natin. Bukas ang mata ko sa sitwasyon ng magulang ko simula sa umpisa hanggang ngayong oras na ito.
Kaya ako talaga, ginawa kong obligasyon ang magulang ko. Kasi bukas ang utak ng isip ko, bukas ang mata ko. Kaya ako, hindi ko sinasabing, oy, tularan mo ako. No. No. Kasi magkakaiba nga tayo ng sitwasyon sa buhay. Ako, bilang personal sa buhay ko, ginawa kong obligasyon ang magulang ko. Bakit? Alam ko Alam ko po kung paano nila iginapang ang mga anak. Hindi sila yung klase ng magulang na sobra-sobra ang pera. Hindi sila yung klase ng magulang na may naipon para sa kanilang sarili. Hindi sila yun. Pero ako, sinisisi ko rin ang inay sa isang banda. Kung ang inay lang ang mga kaulam marunong humawak ng pera, ang mga inay, isa sana sa magulang na may ipon para sa kanilang pagtanda. Mag-a-agree ka inay o hindi? Sagot, charot. Baka nanonood ko sa kasakaling nanonood ang inay, sagot. Kung ang inay lamang ay marunong humawak ng pera at marunong mag-budget at marunong magplano, isa sana siya doon sa mga magulang na may ipon sa kanilang pagtanda. Digay meron na tayong SSS at obligahin natin na magbayad ng pension natin. Ma'am Deti, hindi naman po talaga lahat nakapag-avail niyan eh. Yung lalong-lalo na, katulad ko Ma'am Deti, bukas ang mata ko sa mga taong taga-probinsya, sa mga taong lumaki sa hirap, sa mga taong hindi naman nakapag-aral, hindi nila alam ang SSS. Kasi Ma'am Deti, sa lugar ko, kami na lang ang unang nakaalam ng SSS kasi nakapag-aral nga kami eh. May mga magulang sa lugar namin na hindi nga nila alam kung ano ang SSS. Hindi nga nila alam kung ano ang pag-ibig fund. They don't know anything. Because they have never been in higher school. They have no idea about it. Ang mga anak na lang nakapag-aral ang nakakaalam niyan. So sila na yung makakapag-ganyan, makakapag-start sa ganyan. Which is hindi pa kasali dyan, hindi kasali dyan ang mga magulang natin na matatanda na because they have no idea about it. Baka nga wala pang ganyan nung kabataan nila eh. Baka nga hindi pa yan na-impose ng government in their time. So I was referring about yung mga matatanda na ngayon na hindi na paghandaan ang kanilang pagtanda dahil kailangan nilang bumuhay ng 10, 5, 6 na anak. Yun ang aking sinasabihan, na ang dami pa ngayong ganyan, ang dami. At ang trabaho naman noon mga kaulam, ang trabaho naman ng mga magulang natin ay hindi nagre-require na maghulog sila sa SSS, hindi nila yan alam. They didn't work in a company who processed the SSS or PhilHealth or whatsoever. They work on their own. Nangisda, nagsaka, nagtindahan, nagbenta ng kalakal, nagbenta ng mga saging. It's their work. So, wala na silang time, hindi na sila nabigyan ng pagkakataong mapaliwanagan ng gobyerno o ng sino man na mag-impok sa SSS or whatsoever government agencies. Yes, Ma'am Dete, mga kabataan ngayon, they are open about this one. Kasi nire-require din naman ng company yan eh. Pag nagtrabaho ka sa isang company sa Pilipinas, you are required to have the SSS and to pay the tax and to have the But I was referring to the parents. Di ba ang topic nga, ang sinasabi ko nga is, paano ba natin mababalik sa parents natin kung ano man yung ginawa nila sa atin before. Yes, ang kabataan ngayon, ang mga katulad ko, I was very open about SSS kasi inabot ko na yan eh. Sa time ko na yan eh. So, lucky ako na alam ko na yan. But how about the old people na hindi nila alam, hindi nga nila napapaghandaan ang kanilang pagtanda? So, ang sinasabi ko is, bilang anak tayo ngayon, na alam na natin yan, paghandaan natin ang ating pagtanda. So, bilang ang magulang natin, hindi nila alam yan at wala silang ganyan, matuto tayong lumingon. Kasi hindi naman lahat ng magulang nakapag-ipon para sa kanilang sarili dahil nagpaaral nga sila ng mga anak eh. I know so many in my province, in Batangas, in Laia. I know so many. 80% ng mga magulang doon nalubog sa utang pagpapaaral ng anak. Dahil lamang gusto nilang makapagpatapos ang kanilang mga anak. Katulad ng inay, ano lamang ang umpisahan ng inay bayaran sa buhay niya? PhilHealth. Wala naman ang NISS. Dahil hindi naman nila alam yan before. So, PhilHealth, umabot, alam na-educate sila sa PhilHealth, it's because
lahat tayo, dadanas tayo ng magpa-ospital. Kasi hindi naman, papaano yung matatanda dati magbabayad ng mga SSS, GSA, ang trabaho nga nila, hindi naman sa kumpanya na kinakaltas yan ng mandatoring kakaltasin. Wala naman silang ganyan. Sila, magbibiyahe, magbebenta ng kalakal, o may babuyan, or may mangingisda, magsasakay. Di ba? So, ang point dito is, paano natin papasalamatan ang magulang natin? Tayo na may knowledge na, tayo na may alam na may ganyan, paghandaan na natin din ang ating sarili para pagtanda, hindi tayo naaasa sa ating mga anak. Meron din yung mga magulang na talagang sinasadyang umasa sa mga anak. Meron akong kilala talaga namang, sa pilitan na kailangan, monthly, ganitong ibibigay ng anak sa kanila. Kailangan bibilhan sila ng anak nila ng alahas. Kailangan papagawan sila ng anak nila ng bahay. I know so many. Hindi malayo. I know some of even my relatives. Diba? I know many parents like this. Na yung anak, nanguba na, hindi na nakapagpatayo ng sarili niyang bahay. Naku, ang sarap niyan, Michelle, kalderetang kambing. Bakit may graduation baga kayo at may kalderetang kambing? Sarap! Tapos malambot na malambot ang pagkakarne. Alam niyo mga kaulam, sa lahat ng bansang narating ko, mga kaulam, pinakamasarap ang kambing sa Pilipinas. So, I swear. Walang tatalo sa lasa ng kambing dyan sa Pilipinas. Sobrang sarap. Dito, no way. You will not like it. Pinakamasarap talaga ang karneng kambing sa Pilipinas. Actually, good evening, Ma'am Net. Actually, sa karneng baka, mas gusto ko pa rin ang karneng baka dyan sa atin. Kahit manok. Ewan ko bakit, siguro dahil baka psychological na lang sa akin, mga kaulam. Baka psychological na lang sa akin. Pero ang isda, parehas lang halos ang isda niya at saka, pero hindi rin parang pag nauwi ako, parang ang sarap-sarap ng galunggong sa atin. Sa amin sa Batangas, parang ang sarap-sarap sa amin ng tulingan. Parang iba yung, patungo ko, ba't iba ang lasa? Kung bakit nagkaiba, hindi ko alam, mga kaulam, hindi ko kayang sagutin. So, yun mga kaulam ang aking masasabi. Maswerte ang mga magulang, maswerte ang mga anak ngayon na kahit utang, ipinangungutang ng mga magulang makatapos lamang. Swerte yung mga anak na talagang iginagapang na magulang makapag-aral lang. May mga anak na iginagapang na ng magulang makapag-aral lamang. Sila ang mga nagloloko sa buhay at hindi nakakatapos. Good luck sa inyo pag tumanda kayo. Ano ang inyong pupuhunanin para makapagpaaral kayo ng mga anak ninyo? Nung isang araw nga kausap ko ang aking BFF dito sa UAE. Napag-usapan namin ang pamangkin niya. Ang pamangkin niya, siguro, yung kapatid niya na may anak doon sa bata yun, hindi siguro, dahil silang magkakapatid, lahat sila may mga kaya sa buhay eh. Pero alam natin mga kaulam, na kahit pag marami tayong magkakapatid, parating lahat man ay may kaya sa buhay, parating may isang naiiwan. Ewan ko baga mga kaulam kung bakit yung buhay ay gayon, hindi ko rin alam. Siguro yung kapatid niya na yon, kahit mayroon ng pera, pero siguro hindi ma-afford mapaaral ang anak sa mga mamahaling universidad. Ang ginawa nila magkakapatid, pinagtutulong-tulungan nila. Ang isa ang magbabayad ng tuition, ang isa ang bibili ng gamit sa school, ang isa ang bibili ng ganito. Hanggang yung bata naka-enroll sa napaka kilalang eskwelahan, kolehiyo, lahat-lahat. Alam niyo ang ginawa ng bata? Nag-drop out, nagpalaboy, ayaw mag-aral. So what can we do? Ano ang magagawa nating matatanda kung talagang ang mga bata ang nagre-refuse? Na ang pinakamalungkot dyan, ang pinakamalungkot na part ng buhay niyan, tsaka niya marirealize na dapat pala'y nag-aral siya kapag lahat ay huli na. Kapag siya'y napariwara na ang buhay, o kaya siya'y nakapag-asawa ng walang kakayanang buhayin siya ng maayos, tapos nagkaanak sila, hindi nila kayang buhayin ang bata, tsaka lang niya marirealize. So, sino pa ang magtsatsagang tumulong sa iyo? Wala na. Yung mga taong tumutulong sa iyo, yung mga taong lahat dati ginagawa para sa iyo, nawala na sila ng gana.
Yan ang pinakamahirap mga kaulam talaga sa mga kabataan na iba. Meron namang mga kabataan na alam na walang kapera-pera ang magulang para sila mapaaral. Ang gagawin ng mga kabataan ito, magtatrabaho. Paaaralin, magsusuportahan ang sarili nila. Sisikapin talaga nilang makatapos kahit na padahop-dahop ang kanilang pera. Kahit na puro promissory note na lang sila sa university. At pag nakatapos, talaga namang makikita mo kung gaano sila ka-successful sa buhay. Maniwala kayo. Iba-iba talaga ang klase ng tao sa mundo, no? Iba-iba talaga ang hindi ko alam kung yun ay dahil sa pagpapalaki ng magulang. Dahil wala namang magulang na magtuturo sa anak na mag-drop out sa school. Wala namang magulang na magtuturo sa anak na maging palaboy saka na bumarkada. Diba? Pero minsan po mga kaulam, meron din sitwasyon sa buhay na dahil din sa sitwasyon ng mga magulang away ng away, o kaya ang mga magulang may kanya-kanyang pamilya, o ang magulang may mga ginagawang hindi maganda, ang mga anak nawawala ng gana mabuhay na maayos. Ang mga anak nagkakaroon ng courage na gumawa ng hindi maganda. Antonio Besa, shout out! Ma'am Mimi Macaraya, innumerable, shout out po. At shout out kay Joel, ang iyong hubby. So, ayun ang iba-iba talaga tayo, no? Minsan, may pera tayo, pampaaral, ang mga bata ayaw, gusto pa ang bumarkada. Meron namang walang perang pampaaral, pero ang mga bata gusto makatapos. Sana, hindi ko maintindihan kung bakit ang mundo'y gayon. Nahihirapan din akong unawain. Ang asawa ko talaga mga kaulam, pinipilit niyang everyday makahanap ng biskwit na ito. Ang hirap daw hanapin, sabi niya. Ilang supermarket, ilang grocery na daw ang napupuntahan niya, wala. Kaya na nakahanap siya, bumili na siya ng ilang box. Kasi paborito namin mag-iina. Siya hindi siya nakain ito, kami mag-iina. Ngayon isang araw, kaya pala, anong oras, ba't wala pa? Alam ko, nagdasalaan siya sa mosque. Naghahanap pala siya nito, wala doon siyang makita. Sabi ko, dahil siguro sa sobrang sarap, baka sobrang dami nang bumibili na uubos ang stock. Ma'am Mirna Adeva Manehe, good evening po Ma'am Mirna. Diyos ko, sobrang init na mga kaulam ng hulabdini. Pero, caring-carry pa rin. Kahit mainit na. Ayos lang. Basta lagi lang malakas, walang sakit. Ayos na mga kaulam. Wala tayong dapat ireklamo sa buhay. Pag sa eskwelahan nga nagrereklamo mo, sobrang init. Hayaan mo na nang mainit. Ang importante, okay tayo. Huwag na magreklamo. Summer Kailangan namang pagkatapos ng winter na ulit. Siyempre, dadaanan natin lahat yan. Isang cycle yan ng buong taon. Hayaan mo na. Ang importante, nakakapasok tayo, nakakahinga tayo. Huwag tayo magreklamo. Diba? Siguro nasanay na talaga ako mga kaulam sa summer din hindi man talaga biro din ang summer. Talaga namang mapapataltak ka talaga pag ikaw yung nakatayo sa labas. Kunyari maghihintay ka ng bus, tapos ang bus stop na pinuntahan mo ay walang waiting shed na may aircon. Naku po! Doon ka talaga, grabe. Alam niyo nung bata-bata pa ako, pag gayon ang sitwasyon, hindi na ako naghihintay ng bus. Lalo na kapag walang waiting shed. Dito mga kaulam ang mga waiting shed air condition. O sana all, diga? Pero may mga bus stop dito walang waiting shed. Kapag walang waiting shed mga kaulam at hindi pa nadating ang bus, ako nagtataksi na. Yung unang panahon, hindi ko kaya. Dahil bago ka makarating sa trabaho mo, basang-basa ka na ng pawis, naglukot-lukot na ang iyong mga damit na para ka nang hindi mo maintindihan kung ano na itsura mo. Tapos sasabayan ka mga kaulam ng hangin na may buhangin, yung sunstorm, naku po, magtaksi ka na. Hindi na kaya. Pero ngayon, ang kaswertehan ko lang talaga sa trabaho ko mga kaulam is libre kami sa transport. Sa umaga, hinahatid ako ng asawa ko. Dahil kaya naman ako mga kaulam na ihatid ng asawa ko pag umaga dahil yun din naman ang way niya.
parang ang school ko on the way nila yan, papunta sa paghahatid sa isa kong anak sa eskwelahan. Pero kung hindi nila way, hindi ako magpapahatid. Magpapasundo ako sa school bus. Pero sa hapon, hindi na nila ako nasusundo. Dahil sobrang traffic na mga kaulam sa hapon. So, sabi ko, umuwi na lang silang mag-aama at ako yung mag-i-school bus na sa hapon. So, isang beses lamang ako sumasakay ng aming service pagpa-uwi lamang ng bahay. Pagpapasok sa school, hinahatid ako ni Mr. Sweet-sweetan minsan. Ang gusto ko talaga sa biskwit na rin, ang sarap iinom ng tubig. Doon ako nabubusog eh. Yung kaunting iinom ako ng tubig, sarap. So, ano na ang ating mga buhay-buhay pagkatapos natin mapagraduate? Ano yan? So, bakasyon ang mga bata. Ang tanong ko sa inyo mga kaulam, pakisagot naman doon sa nakakaalam. Doon naman sa hindi okay lang. So, kung graduation ngayon, so last day na nila, wala na. So, kailan ang pasok ulit nila? Kailan ulit ang first day of school? Huwag naman kayong ma-offend. Baka sabihin mga kaulam naman, kakatapos lang pa. Nagtatanong lang po. Nagtatanong lang kung kailan ulit ang kanilang opening. Kailan ulit ang opening ng school sa Pilipinas? Dahil ako, parang nabalitaan ko na parang unti-unti daw ibabalik na ulit sa June opening. Totoo ba yan? Kasi ako parang mas gusto ko yun. Parang mas gusto ko na pag Mayo ang mga bata bakasyon. Parang nai-enjoy nila ang Flores de Mayo. Kuya Timyang, good evening! Kamusta ka na kuya dyan? Kamusta sa Lumbangan? Alam mo, gusto ko yung lugar na Lumbangan sa atin. Parang feeling ko, Kuya Timyong, pag nasa Lumbangan ako, feeling ko sobrang safe ako. Alam mo kung bakit? Sobrang taas ng lugar. July 29? July 29 pala. So, ibig sabihin, inuunti-unti na talaga nilang ibalik sa dati. Kasi di ba dati August? Dati mga last week ng August ang umpisa sa atin ng pasok. So, ibig sabihin, inuunti-unti. Sana nga after 2 to 3 years, mabalik nila sa dati. Psst. Psst. Ano ba yan? Magandang gabi, Ma'am Divine Carpio. Salamat po sa sagot, Ma'am Beatrice. Good evening. Why you not drink Salamat. water? Ha? I'm drinking. No, this water. Because I have water bottle here. Yeah. So, ibig sabihin, inuunti-unti na talaga nila. Dahil dati, ang natatandaan ko, kung ano ang starting namin dito, ganun din ang starting ninyo diyan. Eh, ang starting namin dito last week ng August. So, ahead kayo ng 1 month. Until April 15. July 15 ang private school. So, parang inuunti-unti na nga nila mga kaulam. Sana. Ewan ko kung ano ang opinion ninyo mga kaulam. Ako para sa akin, mas gusto kong ibalik na lang sa June. Para ang mga bata naman, summer vacation, nasa bahay naman. Magandang gabi, Tire! Kamusta ka dyan sa Buhay na Sapa, San Juan, Batangas, ang lugar ng aking ina? Oh, diba? Buong-buo yun. Ang inay po ay taga Buhay na Sapa, San Juan, Batangas. Ay, hindi pala ang inay, ang mamay, yung tatay niya. Ang inay doon na sa amin sa Laia pinanganak. Ma'am Sonia Encarnacion, good evening. Ma'am Maria Elsa Stabbings, hello po. Hello po, Ma'am Maria Elsa, good evening or good morning or whatever po, basta hello. Kumusta? Alhamdulillah, okay naman po, salamat po sa Diyos. At nakakaraos ng maluwalhati. Kamusta din po kayo, madam? Ako ho ay nasa United Arab Emirates, City of Sharjah. Buong-buo ang ating mga sagot mga kaulam. Ganito talaga pag guro. Hindi tayo mag-iiwan ng tanong sa kanilang mga isip. Charot. Gold Coast, Australia. Wow! Kamusta po ang mga taga-Australia? Ngayon po yung winter sa inyo. Ano po, Ma'am Maria? Kasi baligtad mga kaulam. Australia, New Zealand. Kapag dito sa amin ay summer, sa kanila ay winter. Kapag sa kanila ay summer, dito naman ay winter. Ganoon ang weather sa kanila. Hi, Tere, okay naman, alhamdulillah, nakakaraos sa awa at grasya ng nasa itaas. Sabi nila, may nagturo sa akin mga kaulam, huwag daw tayong daing ng daing everyday. Dapat daw parating ang sasabihin natin. Pag may nangungumusta, sabihin natin, all is well, parang ganyan. O kaya, nakakaraos sa awa at grasya. Kasi daw pagkagain daw ang ating sagot mga kaulam, parati daw maluwag ang grasyang papasok sa atin. Dahil,
Kapag daing daw tayo ng daing mga kaulam, parang hinaharang na daw natin kaagad yung papasok na grasya sa atin. Parang nawawala na sila ng gana dahil, naku, ito naman taong ito, wala nang ginawa kung di dumaing. Kahit nga binibigyan ko na ng grasya, daing pa ng daing eh. Di, wag na laang. Parang gayon daw. Ang bilis kong nagsalita. Naku, ingat po Ma'am Maria, winter na kayo. I keep yourself warm. Ayan. Kung gusto ho ninyo ay para maramdaman ninyo ang totoong summer, kayo ho'y pumasyal din sa Dubai at ng inyong maramdaman ang totoong summer ng buhay. Salamat po Ma'am Maria, kapag ako ho'y kumain, ako ho'y inyong sabayan. Lloyda Sadili. Saan siya? Nandito sa UAE or nasa Laia? Lloyda Sadili. May kilala akong sa Dili, pero nasa amin sa Laia, tiyuhin ko. Pero dito kasi sobrang dami ng Pilipino, milyon na halos ang Pilipino. Ay, hindi naman milyon. Wala pa namang 1 million ang Pilipino dito sa UAE, but we are over maybe, I don't know, 200, 300,000, something like that. I don't know, so much. Sobrang dami na talaga dito. Every corner. Ay, Ma'am Maria, ako ay taga Batangas, Laia, San Juan, Batangas. Doon ho sa maraming beach resorts na magaganda. Ayan. Kung may naririnig kayong tut-tut, tut-tut, yun ay kuwan, message ng aking trabaho na nag-i-inform na ako'y magtrabaho. Pero sorry sila, nasa bahay ako. Mamaya ako magtatrabaho pag gusto ko. Charot. After we restart the router, What happened? the Wi-Fi's Nanak, I have live. the Wi-Fi's too slow. No, because if you will restart this will cut off. Can you do it after? I will do it myself. It's not slow. See, it's not slow. I have my life. It's working, Sana, you. Ay talaga Kuya Tim Yung. O sabi ni Kuya Tim Yung, next year 2025, balik na ulit sa dati ang school, inshallah. Kasi dyan naman tayo talaga nasanay mga kaulam. Alae nga po, Ma'am Maria Elsa. Ako hoy talagang alae. Very proud alae. Proud Batangueña here. Talaga naman. Lihiti mo. Dahil, both sides ko tatay at inay, parehas Batanggenyo. Ang tatay Mindoro, pero Mindoro is considered Batangas. We have the same dialect, we have the same accent, we have the same everything. So ayan, pero gusto ko rin makarating na Mindoro kasi syempre taga raw ng tatay tapos hindi pa ako nakakarating, parang abay, salamat naman kung sa next year pala ay June na. Alhamdulillah. Alam niyo, yan ang nakasanayan natin na pagdating ng March, April graduation, Mayo bakasyon. Enjoy the Flores de Mayo. Hindi yung, Diyos ko, Flores de Mayo, hindi makapagpuyat ang mga bata. Hindi makapag-celebrate. Why? Bukas may pasok. Para nakakalungkot naman yun. Tsaka Pilipinas, gaya-gaya talaga yan sa ibang bansa, no? Hindi pwede. Magkakaibang weather ng iba't ibang bansa. Ang opening at closing ng school ay ginagawa ng iba't ibang bansa na aayon sa kanilang weather. Hindi yung hindi kailangang laging ang Pilipinas, gaya-gaya lamang. Ako, hindi pwedeng gayon. Sabi ni Ryan, ay talaga Ryan, sabi ni Ryan, balik sa June sabay tanggalin ang K-12. Really? By very good. Hindi naman ako sobrang against sa K-12, pero marami akong naririnig ng mga magulang na masyado daw siyang magastos. Meron daw disadvantages. Hindi ko alam kung ano ang disadvantages or advantages kasi wala naman ganyan K-12 sa panahon ko. Grade 6, graduate. 4th year high school, graduate. O, mag-start ka na ng college. O. Hindi ko na alam yung mga K-12. Ngayon ko na lamang naunawaan nung nag-aaral lang mga anak ko. Kasi dito sa UAE, K-12 talaga. Hindi ko alam kung bakit kailangan gayahin niya ng Pilipinas. Gusto ko ikaw nagakamay kumain. Salamat naman po Ma'am Maria Elsa. Alam niyo ho, marami hong nang babash sa akin. Bakit daw ako nagkakamay? Wala daw akong manner. Para daw ako hindi teacher. Hindi daw ako magandang role model ng mga bata. Kasi daw parati ako nakakamay kumain.
Hindi ko ako na-inform na ang teacher pala'y bawal magkamay kumain. Wala ho yan sa Code of Ethics naming mga guro. Hindi man nakasulat sa libro ng Code of Ethics. Hindi rin ako na-inform na ang teacher pala'y bawal magtaas ng ganito pag kumakain. Diyos ko, hindi ako na-inform dyan. Pasensya na. Doon ho sa talagang nasasagwaan, ay hindi ko alam kung paano ko babaguhin ang aking sarili. Paano ganahin? Si Kawiti ay nagrereklamo na rin, parati din daw siyang binabash. Ay, ano bang ating gagawin? Ay, yun ang ating nakalakihan. Kumbaga, doon tayo komportable Doon tayo masaya. Mga kaulam, ito lang. Hanggat wala tayong ginagawang masama, hanggat wala tayong inaagrabyadong tao, hanggat wala tayong nilalamangan, Honey? Hanggat wala tayong sinasaktan, ay huwag tayong mag-alala. Wala tayong ginagawang masama. Okay lang yan. Pagkain ng nakakamay, hindi yan krimen. Itaas ang paa, hindi yan krimen. Go! Kung doon ka komportable at masaya. Ate, kaya pala. Kami niya. Mag-order ng tubig. Sabi ni Ryan, ang dami nag-graduate kahapon, wala man lang nag-invite sa handaan. Ang tanong ko sa'yo, Ryan, kung in-invite ka, pupunta ka. Huwag ka mag-alala, Ryan. Tatawagan ko ang mga kamag-anak mo, ha? Ipapa-invite kita. At sa invitation, ilalagay na mandatoring uuwi ka para lang maka-attend ka ng graduation, ha? Naku, lagot ka sa akin. They graduate already in Philippines? Yeah. This week. Why? Early than here. Ang anak ko sa Saturday, ang anak kong panganay sa Saturday, gagraduate siya ng grade 12. Yung panganay ko. So, andito na yung toga niya ngayon. Dala-dala niya kanina ang kanyang toga. Alam niyo kung magkano ang kanyang graduation fee. Graduation fee reveal. Ito muna. Bago ko i-reveal ang graduation fee ng anak ko, Jen, at saka sa mga nagpag-graduate, magkano ang fee na binayaran ninyo? Sa grade 12. Magkano ang fee na binayaran ng grade 12 sa Pilipinas sa pagkakagraduate nila? Bago ko i-reveal ang graduation fee ng anak ko. They have graduation fee there Of also? course! What? Not free? No, because they have to rent the toga. 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 This is... Ora yan, si Jen, si Jaylin, ikaw ay iniimbita. Pumunta ka raw sa Saturday, huwag ka daw mawawala, hindi pwede. Hindi pwedeng hindi ka mawala. Magkano ang graduation fee sa atin ng grade 12? Please, doon sa nakakaalam, gustong-gusto kong malaman para ma-compare ko ang graduation fee ng anak ko. 300 peso. Ano naman, wala naman 300 peso na toga, na rent ng toga. No, maybe 1,500. No, more. 2,000, maybe 3,000. Iba pala ang graduation fee ng public at saka private sa atin. So, ang anak ko, ang graduation fee niya is equivalent to almost 10,000 pesos. Oh. That is more than here. Jen, thank you daw, sabi ni Ryan. Nako, huwag mong gaganyanin si Ryan, Jen, at baka makasugod dyan. Ako, malakas yan kumain. Nagsasharon pa yan. Ryan, magbakasyon ka naman dito sa Dubai, dali na. How much? Mag-a-Atlantis kita. Ha? How much? Graduation? No, if it's public, if it's government, it's maybe... Jen, magkano ang graduation fee ni Angel? Tinatanong ni Ibrahim. Ang graduation fee ng anak ko ay almost 10,000 pesos. Ang makukuha lang namin doon sa Pinay na aming binayaran, 650 dirhams is yung toga. Tapos, hindi ko alam kung ang picture ay kasama doon sa binayaran. Tapos, kaya daw mahal dahil nag-rent yata sila ng venue. Pwede naman sa school nila. Meron naman silang auditorium. Meron naman silang sabagay, mainit summer So, yun lang. Nag-rent sila ng venue at saka toga. Diba?
Tapos bawal pa kami magdala ng tubig sa loob ng venue, mga kaulam. Bawal kami magdala ng tubig, wala naman silang palibreng tubig. Ay di wow. Ma'am Arlene De Leon, kamusta? Ay ito po Madam Arlene, nakakaraos sa awa at grasya. Maraming salamat sa pangungumusta at kumusta ka rin? Pag maluwag na ang oras mo, Ryan Moro, wala naman ang pamasahe from Saudi to Dubai. Mura lang ang pamasahe. Punta ka dito. Ang grade 6. Sa bagay, kahit nung kami, panahon namin, hindi naman nagtotog ang grade, oo nga, nung panahon namin, wala naman tog ang grade 6. Uniform ang sinusuot namin. Ang nagtotogalaan ng panahon namin is sa high school. Ko po, isang buong section kasama sa honor. Pumunta ka dito, Ryan, matitikman mo yan. Iplano natin ang pagpunta mo rito. Caring-carry mo yan. So, ayan. Gayon dito ang bayaran ng graduation sa Dubai. Mahal. Kasi nag-rent sila ng venue eh. Maganda yung venue. Pero hindi ko maintindihan. Hindi ko nga alam eh. Siyempre, bibilang ko pa ng sapatos ang anak ko. That we'll see. We'll see what will happen. Ang importante makagraduate mga kaulam. At nabayaran naman namin ang requirement na halaga. Hindi naman sa nagre-reklamo ako o kailangan naman talaga namang may binabayaran ang graduation eh. Kaya lang, yung doon lang ako nagsisentimiento talaga nung nag-graduate ang bunso ko. Same school. Doon nung graduate ang bunso ko na hindi kami pinayagan magbitbit ng tubig kahit nasa bag na namin sa loob ng venue. Tapos, hindi rin naman kami binigyan ng libreng tubig. Ay, summer mga kaulam. Sobrang init ng panahon. Kahit sabihin mong di aircon, galing ka sa labas eh, mauuhaw ka, matutuyo at matutuyo ang lalamunan mo. Kaya ako nananawagan sa pamunuan ng TPS. Hindi naman po ako against sa kahit na anong nagbayad naman ho kami ng malawag sa aming loob, no. Pero gusto ko lamang pong ipaalam sa inyo, sa pamunuan ng TPS, payagan naman ninyo kami magdala ng tubig. O kung hindi man nyo kami payagan, mag-provide naman ho kayo, kahit yung maliliit lang ho na water. Kasi kami mag-asawa, mahilig kaming uminom. Sabi ng asawa ko, ba't mo kasi ipinakita? Sabi ko, pinabubuksan ang bag, chinecheck kung ano naman ng bag, nakita may tubig, di kinuha nila. Anong gagawin ko? Sa susunod daw, itago ko dito ko. Hala. Dito na naman si Ibrahim. Ay, naku. Kailangan ka pang ihanda kung anong susot ni Ibrahim. Kaso dito Jen, sa Dubai, hindi pwedeng covered court lang or hindi pwedeng open area ang graduation eh. Sobrang init. Summer, hindi kakayanin. Hindi kaya. Kailangan sa isang lugar talaga na like auditorium na the aircon, hindi talaga dito kakayanin. Walang mag-a-attend kahit sino. Pag dito ganyan, walang mag-a-attend. Dahil dito, iba ang init. Kahit na sabihin natin diyan sa Pilipinas ay sobrang init, iba pa rin ho din ang init. Sa Middle East, iba pa rin. Ibang-iba pa rin yung tama, iba pa rin talaga. Na para ka, di ho parang sinasampal kayo ng apoy. Gayon. Wow! Sabi ni Ma'am Maria Elsa, dito sa Australia, free ang graduation. Nag-hire lang ako nice car sa year 12. O, syempre, siguro nag-hire si Ma'am Maria Elsa ng limousine. Kasi uso yan eh. Alam niyo mga kaulam, isa rin yan na magandang regalo sa mga bata na kung afford mo na mag-hire ng limousine, tapos ang gagawin mo, i-invite mo yung kanilang mga classmate na silang lahat sasakay doon. Kasi dito, lalo na dito sa UAE, ang limousine, mahal nga lang talaga ang renta, sobra. Meron sa loob, meron pwede silang magsayaw-sayaw, pwede silang, may mga drinks doon na mga soft drinks, may mga doon. Parang isa yan sa napakaganda nilang experience. Ma'am Tiotima Solibas and Ma'am Marjorie Kate Lopez. Pero mga kaulam, eto. Napapanahon itong aking sasabihin. Sa Pilipinas ngayon, usong-uso ang nagre-regalo sa bata noong parang garland na pera. Tama ba? Sabi ko garland.
parang pera na pinagdudugtong-dugtong nila at parang ipinapasuot nila sa bata. May isang, hi Ma'am Cristina Romano Frias, may isang teacher ang gumawa ng open letter na dapat daw naman ay hindi iyon ginagawa sa harap ng ibang mga magulang na hindi nakaka-afford. Dahil daw, hinahayaan daw nilang makaramdam ng inggit o mas lalo daw nararamdaman ng ibang magulang ang kahirapan ng kanilang buhay kasi wala silang maibigay sa kanilang anak na gayon. Mga kaulam, ang tanong ko sa inyo, ano ang inyong opinion? Dapat ba na okay laang ga or dapat ba narigaluhan ng magulang sa harap ng nakakarami ang kanilang mga anak ng mga garland na pera or hindi dapat? Para hindi mainggit o hindi makaramdam ng kahirapan ng buhay ang ibang mga magulang. Opinion please. Kasi gusto kong marinig talaga ang opinion. Kaya kahapon ko pa itong talagang planong itanong sa inyo. Gusto ko talaga itong marinig itong opinion sa inyo. Hindi ko talaga din alam. Ako, parehas kong binibigyan ng katwiran. Ang side ng teacher na nagsabi na dapat ay hindi, ibigay na lang po sa bata. Siguro ang ibig sabihin ni Ma'am Teotima, ibigay mo na lang secret. Yung kayo-kayo lang, pamilya. Tama ba, Ma'am Teotima? Sobrang sang-ayon ako sa sinabi mo. Kumbaga sa bahay, nagkakainan kayo, halimbawa, nagse-celebrate kayo, o nagpaluto ka ng kaldereta, nagpaluto ka ng leche flan, nagpaluto ka ng lechon, i-announce. Pero kayong pamilya lang na, eto na ang pag-graduate namin sa iyo. Ito na ang regalo namin. Suotan mo ng garland na pera. Siguro yun ang ibig sabihin. Tama. Sabi ni Jen, kung gusto bigyan, ay di sa bahay na lamang. Yan din talaga mga kaulam ang aking punto. Sa bahay. Kayo-kayong pamilya. Mag-ipon-ipon kayo. Ibigay ninyo. Ikwintas nyo. Magpicturan kayo. Pero para sa akin siguro, hindi rin talaga appropriate kung ito'y sa school ninyo isusuot na nakikita ng buong sambayanan. Kasi nga naman, paano nga naman yung naghihikahos na hagyan na talaga nakapagpatapos ng anak. Na halos ang sapatos na isinuot mga kaulam ay panghiram pa sa kapitbahay. Ano nga naman ang mararamdaman ng pamilyang iyon? Pwedeng sabihin ng mga taong maraming pera na nagbibigay ng, di magsikap din sila. This is to inspire them. Yun talaga ang pamatay nila mga kaulam eh. This is to inspire them na magsikap sila sa buhay at hindi pwedeng magsikap sa buhay at gayanin sila. Alam niyo mga kaulam minsan, ang pagiging insensitive natin o yung walang pakialam sa nararamdaman ng iba ay nagdudulot yan mga kaulam ng depression sa ibang tao. Kunyari, ako magulang, sobrang dukha. Sobrang bago ko na iraos ang pagpapatapos ng grade 12 o grade 10 o grade 6. Hirap na hirap ako. Ipinanghiram ko ang anak ko ng sapatos para lang may masuot sa graduation. Pag uwi namin galing sa school, pag uwi namin galing sa graduation, wala akong panghanda sa anak ko. Kasi nga ibinayad ko sa toga, ibinayad ko sa ganito. Paglabas ko pagtingin ko sa paligid, may mga magulang na nagkukwenta sa mga anak ng libu-libong pera. Ang ibang magulang mga kaulam na dukhang-dukhay na de-depressed, nagkakaroon sila ng depression. Nagkakaroon sila ng isipin na, kawawa naman yung anak ko, nakatingin doon, ay hindi ko yun maibigay. Salamat po, Ma'am Maria Elsa. Thank you very much. Kawawa naman yung anak ko. Ano kaya? Kasi unang-una iisipin ng magulang kung ano ang mararamdaman ng kanyang anak eh. Kasi sa magulang, wala nang kaso yan eh. Sa isang magulang, kayang-kaya na nating pagpatamaan ang pakiramdam natin. Kaya nalagpasan nga natin ang hirap ng buhay, yun pa ba ang hindi, di ba? Pero ang magiging sobrang isipin at damdamin ng magulang, ano ang mararamdaman ng anak niya? Ay, baka magkaroon ang magulang ng isipin na, hindi kaya sisihin ako ng anak ko, na bakit hindi ko kayang ibigay ang buhay na ganyan sa kanila. It will turn into depression, frustrations and into depressions. Diba? Kaya dapat maging sensitive tayo sa nararamdaman ng ibang tao. Pwede naman natin ibigay sa ating anak. Pwede naman natin iregalo whatever we want.
Because this is our right. Karapatan naman nating magulang. Bigyan natin sila ng 10,000 piso. Walang problema. Bigyan natin ng 100,000. Walang problema. But do it in a private place. Kasi yan ay kayabangan lamang. Parang gusto kong mag-agree sa'yo, Ma'am Detty. Siguro, Ma'am Detty, baka sa iba hindi kayabangan. Baka gusto lang nilang mapasaya ang anak. Pero, paano nga, Ma'am Detty, yung ibang taong nakakaramdam nga ng di ba? Ng pagkainggit, ng pagkababa sa sarili dahil hindi nila kaya yun, na wala silang gayon. Sabi ni Ryan, walang yaka Ryan, carry lang yan, lagyan ng money garland basta. Sabi niya, basta daw, with high honors. Pero kung wala naman, karangal. Walang yaka talaga, Ryan. Talaga naman pupunitihin ko yung singit mo. Sabi niya, kung wala namang kakarangalan at kwentasan mo na limpak-limpak na sa lepay for what? At least kung honor student, may rason ka to reciprocate. Ka talaga, Ryan. Mataray ka talaga. Talagang yung singit mo, kukuritin ko talaga. Oo, meron tayong iba't ibang katwiran sa buhay, meron tayong iba't ibang paniwala, pero minsan mga kaulam po, pwede nating i-disregard ang ating paniniwala at ang ating isipin para lamang maintindihan natin ang nararamdaman ng ibang tao. Kasi ako ayoko sa lahat mga kaulam ng minsan hindi natin sinasadyang may masagasaan ang damdamin, di ba? Pero hanggat kaya nating iwasan mga kaulam, makasagasa tayo ng damdamin ng iba, pwede nating iwasan kasi hindi natin alam kung ano ang masamang epekto sa kanila noon. Totoo, sa magulang walang kaso, kaya na natin yan na, anong gagawin ko, Pero yung mararamdaman ng ating anak, kasi minsan ang mga bata, mga kaulam, itong henerasyon na ito, ang mga millennials ngayon, hindi sila matibay magdala ng alalahanin, hindi sila matibay magdala ng problema. Hindi natin kagaya tayo ay subok sa panahon. Tayo ay hinubog ng panahon sa lahat ng pagsubok. Ang kabataan ngayon mga kaulam, hindi. They are very weak. So yung mga bagay na yun mga kaulam, nagkakaroon ng masamang epekto sa mentalidad ng mga bata. Diba? Ang hirap ngayon na balansehin ang buhay Hindi kagaya natin noon, nung tayong panahon natin, nung tayo ang mga bata pa. Kung anong sabihin ng magulang, yun ang pinaniniwalaan natin. Kung anong sabihin ng magulang, yun ang ipinamumuhay natin. Ngayon, hindi. Ikinukumpara na ng mga bata ang sarili nila sa iba. Ikinukumpara na ng mga bata ang buhay nila sa buhay ng iba. Pag may naririnig sila, they are taking it negative to themselves. Kaya nagkakaroon sila ng masamang epekto. Ano pa yun kung makikita nilang ganyan? Makikita nilang nagkukwentas ang kanilang mga kaklase ng libo-libo, daan-daan, libo. Tapos sila, nanghiram ng sapatos para lang gagraduate. It will have, hindi ko maintindihan kung gaano kasakit ang epekto nun sa bata. So we have to be very sensitive. Hindi lang yung kasiyahan natin ang dapat iisip. Hindi natin po pwedeng sabihin, yung gagawa ko, dito ako masaya. Oo. Pero kung makaka-apekto ka ng ibang tao, masaya ka ba? Kung ang magiging epekto nun ay sobrang sama sa buhay at sa isip ng bata, sa mentalidad ng bata, masaya ka. Hindi ka rin siguro magiging masaya kung ikaw ang magiging dahilan ng depression ng isang tao. Diba? Kaya, we have to be very, very sensitive sa mga paligid-paligid natin. Kasi iba na nga ang panahon ngayon, hindi na nga kagaya ng dati. Iba na. Tanggapin na natin sa ating sarili na ngayon ay may bagong mundo. At hindi kagaya ng mundo natin nung tayo mga bata pa. Ang mundo natin nung tayo mga bata pa, parang ang sarap lang ang mabuhay kahit mahirap ang buhay. Parang ang lahat ay may solusyon. Kahit wala tayong pansaing sa hapon, okay laang. Kahit iisang gatang na ang ating bigas pagsalusaluhan, hindi po pwede ngayon sa mga kabataan. Iba ang kanilang iisipin. Why? Unang-una nilang gagawin, ikukumpara nila ang buhay nila sa kaibigan nila. And the bad thinking will start there. Tama? Mali.
Diba? Ang hirap balansehin ng buhay ngayon. Bakit kanyo mahirap balansehin? Tayo na lumaki sa kahit ano okay lang, hindi pwede sa mga anak natin na okay lang kahit ano. Ang hirap gumawa ng paraan. Parang minsan alam nyo, napapaisip ako, ang hirap maging magulang. Mahirap talaga. Ako prangka din akong tao eh. Yung wala akong paliwiligoy. Pero minsan alam nyo, pag sa paligid ko, alam ko mayroong very sensitive na tao, nagpumipreno din ako minsan mga kaulam. Katulad sa eskwelahan, sa trabaho ko. Ako yung pinaka-outspoken talaga. I will say whatever I want. I will express myself. Because that's how I raised up. That's how my environment trained me to be. Pero, pinag-aaralan ko din mga kaulam ang mga taong nakapaligid sa akin sa trabaho ko. Kapag alam ko merong very sensitive, minsan pumipreno din ako. Tapos, handa rin ako laging makinig sa taong yon. Ano man ang sasabihin sa akin, nakikinig ako ng maayos. O sasabihin ko sa kanya ano ang point of view ko. Sasabihin ko na, okay lang ba sa'yo? This is my point of view. Ito yung paniniwala ko. Isasabihin ko na sa maayos na paraan na alam kong hindi siya ma-offend. Kasi ayokong uuwi siya ng bahay depressed dahil sa akin. I don't like it. Totoo, sabi ni Ma'am Anjanette, mahirap po talaga lalo na kung wala kang maibigay sa anak ng simple lang na hinihingi nila. It is really the hardest part of being a parent. Sobrang pinakahimahirap. Gusto nating ibigay sa kanila kung ano yung lahat ng gusto nila. Kung ano. Kasi ang mga bata, mga kaulam, normal sa bata. Huwag nating papagalitan ang mga bata kapag naiinggit sa kanilang mga kaklase. Because it's a normal feeling. Parati lang nating ipapaalaala na anak, hindi lahat ng meron ang kaibigan mo po pwedeng meron ka. Kung ano lamang yung afford natin, yun ang doon tayo mamumuhay. Hindi, huwag natin mga kaulam kalimutang ipaalala yan. May mga anak mga kaulam na nakikinig ng maayos. Huwag nating laging sabi, naku, hindi naman yan nakikinig. Depende sa pagsasabi, ang mga anak nakikinig yan ng maayos. Magandang gabi, Ma'am Anita Ingalan Rivera from Cabanatuan, Nueva Ecija. Good evening po, Madam Anita. Shout out po sa inyo. Kahit na minsan hindi nakikinig sa atin ang ating mga anak, mga kaulam, huwag tayong magsawang magpaalaala. Alam niyo kung bakit? Naririnig nila yan eh. Siguro minsan hindi lang nila pinapansin, but there are times in their lives na iniisip nila yan, inaano nila yan, nire-recall nila yan, at ina-analyze nila yan. May mga oras na ganyan sila. Dire-diretso lang tayo, paalala lang tayo ng paalala. Wala tayong choice. Wala talaga. Yun lang talaga ang choices natin. Diba? Hirap maging magulang. Lalo na sabi nga ni Ma'am Anjanette, lalo na kung hindi mo maibigay ang kanilang mga gusto, that is the hardest part. Naalala ko isang beses mga kaulam. Nung bandang bandang February lang this year, yung bunso ko, sabi niya, Mami, kasi ako naman nagtanong, sabi ko, anak, anong paborito mong alahas? Anong gusto mo sa alahas? Kasi sabi ko, kahit meron kayong alahas, di niya naman sinusuot. Sabi niya, Mami, meron akong gusto eh. Kasi yung binibili naman niyo sa amin, hindi niyo naman kami hinahayaang pumili, kayo ng baba ang bumibili. Yung style na gusto ninyo, yung style naman ninyo pang matanda. So, tinamaan ang puso ko. Tama naman niya. Bakit hindi ko nga naman sila sinasama? Eto na, sabi niya, meron daw siyang gusto na alahas, yun daw Van Cleef. Ako mga kaulam, kahit matanda na ako, alam ko ang Van Cleef kasi may kaibigan akong alahera. So, na-educate niya ako tungkol sa alahas. One time, may sinamahan ako sa bilihan ng alahas. May nakita. Tapos tinanong ko din ng anak ko, anong kulay ng, kasi alam ko, iba-iba ang kulay ng Van Cleef. May green, may yellow, may gold, may white, may black. Sabi niya, ang gusto daw niya black. Ako, personally, gusto ko rin talaga sa Van Cleef black. So, nagtanong ako kung magkano ang isang set doon sa bilihan ng alahas. Tapos sabi ko kay Ibrahim, pag-ipunan natin ang Van Cleef ni Sarah, yung bunso ko. Kasi ang panganay ko walang hilig.
pag-ipunan natin, sabi ko sa kanya. Sabi niya, bakit tinanong mo ba sa alasan kung magkano ang isang set? Sabi ko, oo. Sabi niya, magkano? Di sinabi ko, sabi niya, uy, medyo mahal nga. Sabi ko, oo, pero pag-ipunan natin. So, siguro by August, baka sakaling mabili na namin mga kaulam, inshallah. Baka kasi ang gaganda ng grades niya. So, by August, plano namin ng asawa ko bilhin. Pinag-ipunan talaga namin. Yun lang ang kwento sa alahas na aking anak. Kasi sabi ka nga natin, mahirap, masakit pag hindi natin nabigay eh. So, ginagawa namin ng asawa ko ng paraan. So, ayun. Tayo muna ay mag-aalas 5, tayo muna yung papaalam at ako ay maghuhugas ng aking mga pinag-anuhan ng aking pusa. Kasi ang pusa ko pinakain ko pagkarating ko. So, hugasan ko muna ang kanya. Dahil pag hindi ko hinugasan, naaamoy ko yung flavor ng pagkain niya. Meron na siyang wet food. Ayoko na pag pumapasok ako sa pinto, naaamoy ko yung pagkain niya. Gusto ko, pagkatapos siyang kumain, nililinis ko agad yung pinagkainan niya. So, yun, lilinisin ko muna mga kaulam. At ako muna yung maglalambing-lambing sa aking asawa because it's Thursday. Bukas kasi mga kaulam, marami sana akong time bukas para maglambing-lambing sa kanya. I have tutorial tomorrow. Today, I don't have. So, I have time today. Thank you very much mga kaulam for staying and for, chika-chika. Maraming salamat din sa inyong mga opinion, sa inyong mga pag-ano. Kasi, importante mga kaulam, Cartier bangles, maganda yung may susi. Nako, napakamahal ng Cartier, Ryan. Napakamahal. Nagtanong ako, parang around, ang bangles dito na Cartier, mga nasa 3,000 dirhams. Oh my goodness. I cannot. Screw pala. It's too expensive, my love. It's too expensive. Saka na, pag medyo tumama tayo sa loto, yung mga ganyan, tsaka na tayo mag-Cartier. Mag-Van Cleef muna tayo ngayon para sa bata. Ha? Maraming salamat mga kaulam. Thank you so much, Ma'am Elma. Maraming salamat po, Nanay Ninita. Good night. Maraming salamat talaga. Sometimes my thank you is not enough. But what else can I do and what else can I say? Basta importante mga kaulam, ipinagdadasal ko kayo parati sa aking buhay. Yun ang pinaka-importante doon. Thank you so much, Mami Rodora. Kamusta po? I am very happy for you, Mami Rodora. Thank you so much. Alhamdulillah. Thanks God for your surgeries. Maraming salamat po. And thank you. Magiging maayos na kayo niyan. Tiwala lamang. Thank you.